Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa nauna ko ng video, akin ang nabanggit ang mga bansang may lihim na galit sa Pilipinas. Ito yung mga bansang nakasamaan natin ng loob ng dahil sa mga nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Ang mga nangyaring ito karamihan ay hindi din naman kagustuhan ng Pilipinas. Maaring bunga ng aksidente, hindi pagkakaunawaan, diskriminasyon at pagtatanggol sa ating lahi. Subalit ang mga bansang ito, sabihin na nating maayos na ang ugnayan natin sa kanila sa ngayon, hindi pa din tayo nakakatiyak na ang galit na kanilang nararamdaman nila noon para sa atin ay kasabay na ding napaglipasan ng panahon. Pero sabi nga ng iba, past is past, kaya umaas na lang tayo na binura na ng kasaysayan ng nakaraan ang hinanakit o galit sa atin ng ilang mga bansang ito. Pero kung may mga bansang tila may lihim na sama ng loob sa atin, natural lang din na mayroon ding mga bansang labis ang pagmamahal sa atin. Hindi na lamang dahil sa ganda ng ating kultura at bansa, kundi dahil mahal nila ang Pilipinas dahil sa ipinakitang ugali ng mga Pilipino pagdating sa pagtrato natin sa ibang mga lahi. Kagaya na lamang ng mga kabi-kabilang mga bansang sumusuporta at nakikisimpatya sa atin laban sa China dahil pa din sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At ang mas nakakatuwa sa panahon ngayon, mas marami ang mga bansang nagmamahal sa atin kaysa sa mga bansang ayaw sa atin. Para sa video natin ngayon, atin ang tunghayan ang mga bansang handang mamatay at handang ipagtanggol ang Pilipinas hanggang sa huli. Una syempre ang bansang Amerika. Halos alam naman ng marami at mahahalata din na ang bansang Estados Unidos at Pilipinas ay may malapit na ugnayan. Mas pinatibay pa ang alyansa ng dalawang bansang ito nang dahil sa mga nangyari noong unang panahon na kung saan tayo ay napasailalim sa pamahalaang Amerikano. Ang Amerika at Pilipinas ay kasalukuyan ding pinaiiral ang kanilang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noon pang taong 1951. Ang Mutual Defense Treaty na ito ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Minsan nang pinaalis ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas, subalit dahil sa marami ng nagdaang administrasyon, tila nagbukas na naman ang pinto para sa kanila upang magpaabot sa atin ng tulong. Sa ngayon ay muli na naman silang nakapagpapatayo ng mga base militar sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nilagdaan ng EDCA noong taong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Napapaloob sa kasunduang ito ang pagtatayo ng military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sasakyan at mga tropa pero on rotational basis. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na Cope Thunder 2023 o Air Force to Air Force exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa 10 klase ng air assets ng Amerika ang kasali sa pagsasanay kabilang na ang F-22 Raptor ng US Force. Kilala din kakampi ng Pilipinas ang Japan at Australia at aktibo din ang ating bansa sa Southeast Asian Nation o ASEAN. Pangalawa ay ang Australia. Kapwa nakalatag sa geographical, ekonomiko at kultural na aspekto ng Asia-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagamat kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkatin ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sa pulpa noong ikalawang digmaang pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones. Nang tumakas tuong Australia sina Pangulong Manuel L. Quezon at buong pamilya noong 19 ng Pebrero 1942. Ngunit kung tutuusin sa ganitong kaganapan at alaala lamang napako ang ating kamalayan sa tuwing ginugunita natin ang relasyon ng dalawang bansa. Marami pang hindi nabubuksan at nabibigyan ng pansin sa kanilang pinag-isang kasaysayan at direktang ugnayan sa kadahilanang hindi ito napaglalaanan ng tuon at pagpapahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan.
Lalong lumalim at lumawak ang relasyon ng Pilipinas at Australia sa pagbisita ng Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Pilipinas noong 8 ng Setyembre ng nakaraang taon. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, muling tiniyak ng Australia ang suporta nito sa claim ng Pilipinas sa mga teritoryo sa South China Sea. Pangatlo ay ang The Netherlands. Ang relasyon sa ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at ng The Netherlands ay maaaring mahihinuha pa noong mga late 19th century kung saan pinayagan ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga Dutch East Indies at ng Pilipinas. Na sa ngayon, marami sa mga malalaking investors sa Pilipinas tulad ng Shell, Philips, Unilever at kung ano-ano pa na mula sa The Netherlands ay patuloy na namamayagpag sa ating bansa. Ang RCBC na kilalang bangko sa Pilipinas ay may mga opisina na din na nag-ooperate sa The Netherlands. Ang total trade sa pagitan ng Pilipinas at ang The Netherlands ay humigit kumulang $2.4 billion. Isa ding Pinoy na scientist sa The Netherlands ang pinarangalan dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa sektor ng agrikultura sa naturang bansa. Dahil sa kanya, ang Pilipinas at The Netherlands ay nagkaroon ng mahigpit na ugnayan pagdating sa agri-food sector. Pang-apat ay ang Indonesia. Ang Pilipinas at Indonesia ay pawang mga founder ng ASEAN. Pinagtutuon ng pansin ng ASEAN ang pangkalahatang pag-angat o ang sabay-sabay na pag-asenso ng lahat ng mga bansang kasapi nito. Walang unahan, hilahan at inggitan sa samahan, hindi katulad ng mga samahan sa West. Sa isang artikulo na inilathala ng HSBC Business sa taong 2030, 70% ng populasyon ng ASEAN ay magiging middle class na. Ang rehiyon ay maaari din umanong maging pang-apat na may pinakamalaking ekonomiya sa mga susunod na dekada sa buong mundo. Ang mga balitang ito ay suportado ng mga katotohanan na noong mga nakaraang taon, ang teknolohiya at e-commerce ay naging laganap sa buong rehiyon. Ang pangyayaring iyon ay nagbukas ng maraming mga pintuan para sa mga investors na pumasok sa mga bansang kasapi ng ASEAN na labis na nagpaganda sa ekonomiya ng mga ito. Ang Indonesia at Pilipinas ay parehong may napakaraming mga isla at diyalekto. Maraming pagkakahawig ang Pilipinas at Indonesia, hindi na lamang sa politika kundi maging sa kasaysayan. Idagdag pa rito ang Pilipinas at Indonesia ay parehong miyembro at sumusuporta sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na itinatag para sa pagsulong ng ekonomiya at matatag na ugnayang politikal sa ating rehiyon. Ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia ay magiging kapaki-pakinabang sa atin, kabilang na rito ang pagsasagawa ng matagumpay na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng administrasyon at MILF. Ang Indonesia ay namumuno sa isang komite ng Organization of Islamic Conference, isang grupo ng mga bansang Muslim na sumusuporta sa usapang pangkapayapaan. Maraming Pilipino rin ang naninirahan sa Indonesia kung kaya malaki rin ang pangangailangan sa mga produktong Pinoy, maging sa larangan ng pelikula. Malaking tulong din sa industriya ng pelikulang Pilipino kung maipapalabas sa Indonesia ang mga sining gawa sa atin. Bagaman muling nagsisimula ang Pilipinas, makatutulong sa atin ang matatag na ugnayang politikal at ekonomiya sa Indonesia at ibang karatig bansa. Panglima ay ang South Korea. Ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay nagsimula noon pang-3 ng Marso 1948 kung saan ang Pilipinas ay naging panglimang bansa na nagpakita ng diplomatic recognition sa Republic of South Korea. Mas tumibay pa ang relasyong ito nang magpadala ang Pilipinas ng mga tropa nito sa South Korea upang tulungan ito noong World War II. Maraming mga military equipment at armas ang i-donate ng South Korea sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Pang-anim ay ang Vietnam. Sa ginawang pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Vietnam ay nagkaroon ng isang security agreement sa pagitan natin at ng Vietnam na may kaugnayan pa rin sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon sa kasunduan na ito, magkatuwang nalalabanan ng Pilipinas at Vietnam ang China sa kanilang ginagawang pagbubuli sa South China Sea. Magiging magkatuwang ang Philippine Coast Guard at ang Coast Guard ng Vietnam sa pagdepensa natin laban sa China sa pinag-aagawan pa ding teritoryo sa South China Sea. Mula sa mga drills and trainings ay sabay na gagawin ng Pilipinas at Vietnam na sa kalaunan ay pareho din silang magsasagawa ng mga pagpapatrolya sa South China Sea. Matatandaan ng Vietnam ay isa din sa mga bansang nakikipag-away sa China dahil sa teritoryo nila na inaangkin din ng bansang China. Pang-pito ay ang Japan. Mas matatag ang ugnayan ngayon ng Pilipinas at ng Japan. Ito ang binigyang diin ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang talumpati sa isang special joint session ng 19th Congress noong Sabado lamang, 4 ng Nobyembre.
Si Prime Minister Kishida ang kauna-unahang Japanese premier na nagbigay ng policy speech sa special joint session ng Kamara at Senado ng Pilipinas. Ayon sa kanya, naabot na ng relasyon ng Japan at Pilipinas ang yugto na kung saan naging mas matibay pa ito kaysa noon. Nasa 67 taon na mula nang maitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at ng Japan. Hanggang March 2024 naman, nasa 600 billion yen o 223.9 billion pesos ang halaga ng public-private assistance ng Tokyo para sa Maynila. Ang Japan ang pinakamalaking donor ng Pilipinas at isa rin sa largest investor sa bansa. Isinusulong ni Prime Minister Kishida ang isang free and open Indo-Pacific, kaakibat nito ang pagtatanggol sa kalayaan at rule of law. Nais nilang pangunahan ang pagkakaisa ng bawat bansa sa halip na nagsasarili ang mga ito at ang ilan ay nauuwi pa sa komprontasyon at awayan. Bahagi nito ang pagtulong ng Japan na mapataas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito, gaya na lamang ng pagkakalob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard, bukod pa ito sa coastal surveillance radar na ibinigay ng bansang Japan sa Philippine Navy. Pangwalo ay ang Spain. Mula nang sakupin tayo ng Espanyol mahigit sa 300 taon nang nakakaraan, patuloy pa rin ang ating strong diplomatic ties sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Nangangahulugan ito na nasa panig natin ang Espanya at handa tayong suportahan sa anumang laban. Bukod sa mga embahada sa kani-kaniyang bansa, alam mo ba na maaari tayong maging Spanish citizen sa loob lamang ng 2 taong paninirahan sa bansang Espanya? Ang mga Pinoy na nag-migrate sa Spain ay maaaring magkaroon ng dual citizenship. Ito ay ayon na rin sa basbas ng Republic Act 9225. Ang mga government documents at ID tulad ng driver's license ay maaaring ibigay ng gobyerno ng Espanya sa isang Pinoy sa pamamagitan lamang ng pag-convert ng Philippine document sa Spanish. Marami ding mga bilateral agreements at kasunduan ang ginawa sa pagitan ng Espanya at ng Pilipinas mula pa noong unang panahon. Tulad na lamang ng Treaty on Civil Rights and Consular Powers noong 1948, Treaty on the Validity of Academic Degrees and the Exercise of Professions noong 1949, Agreement on Cultural, Sports and Educational Cooperation noong 2007, Treaty on the Transfer of Convicted Persons noong ding 2007, at ang Agreement on Cooperation in the Fight Against Transnational Crime noong 2015. Ang mga kasunduang ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga Pilipino na ang bansang Espanya na minsang nang alipin at nang alipusta sa atin ay nakakatuwang nasa panig pala natin. Formal tayong nagkaroon ng relasyong diplomatiko sa Espanya noong 27 ng Setyembre 1947 at mas lalo pa itong napagtibay noong 3 ng Pebrero 2003 nang lagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Republic Act 9187 na nagdedeklara na sa bawat ika-30 ng Hunyo taon-taon ay ipagdiriwang ng ating bansa ang Philippine-Spanish Friendship Day. Kung nais niyong makita ang kumpletong listahan ng bilateral agreements at treaty sa pagitan ng Spain at Pilipinas ay maaari niyo itong basahin sa Philippine Treaties online website. Sa katunayan, sa patuloy na tila pakikipagkompetensya ng China sa West Philippine Sea, ang Navancia na isang kumpanyang pag-aari ng Espanya na kilalang matagal nang gumagawa ng iba't ibang uri ng sasakyang pangdigma sa karagatan, ay nagsumite ng offer na nagkakahalaga ng $1.7 billion sa Philippine Navy upang palakasin ang ating submarine force. Ayon kay Guillermo Zamaripa, ang Key Account Commercial Manager for Asia of the Commercial and Business Development Division ng Navancia, magpapadala sila sa Pilipinas ng 2 latest S-80 Sac-Class submarines na may kasunod na pagsasanay o training para sa crew at staff ng Philippine Navy. Kasama na din dito ang submarine operation and maintenance upang suportahan ang Pilipinas sa ambisyon nito ng mas malakas na depensang pangdagat.